ko po, tila sigurado po, ito hong si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson po mga kabida, na mapapatalsik po sa pwesto ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, kung hindi po daw niya igagrab ito hong honorable exit, kung may pagkakataon pa po siyang magbitiw, mga kabida. Alright? Kaya babasahin ko lang po ito pong article, ng Ang Balita Ngayon, mga kabida, Ang sabi po dito, dead sure, mapapatalsik siya, Ito yung sinabi po ni Singson, mga kabida. Sa gitna ng umiigting na krisis ng administrasyon, diretsahang hinikayat ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson si Pangulong Marcos Jr. na magbitiw habang meron pang honorable exit upang hindi maulit ang sinapit ng kanyang ama na napalaya sa Malacanang noong 1986 EDSA People Power. Sa isang talumpati sa Matchra, Balitaan sa Harbor View Restaurant, hindi nagpatumpik-tumpik si Singson. Ito yung sinabi niya, pag di siya bumitaw, I am dead sure, mapapatalsik siya, mga kabida. Iginiit niyang lumala na ang disgusto ng publiko, lalo na sa gitna ng mga kontrobersiya sa flood control, skandal, mga aligasyon ng katiwalian at mga ulat na pag-arangkada umano ng martial law powers ni Marcos Jr. Babala ni Chavit kung itutulak ni Marcos Jr. ang martial law, lalo lang magagalit ang tao. Kaya't panawagan niya kay Marcos Jr. ilagay ang kapakanan ng sambayanan bago ang ambisyon. Isang tabi ang politika, huwag nang hintayin pilitin siyang umalis. Ayon. Tila sigurado ata, ito kung si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson po makabida, mapapalayas o mapapatalsik, ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, Kaya nga hinikayat po niya ito mga kabida ngayon na hanggat maaari, mayroon pa pong chance, for your honorable exit, yun yung sabi po ni Singson, i-grab mo na. Otherwise, baka maulit yung history po daw mga kabida, na yung kanyang ama, napalayas po sa Malacanang noong 1986 People Power Revolution, mga kabida. Hindi na raw mapipigilan yung taong bayan sa kanila kung galit po, mga kabida. Ngayon, lalong-lalo na po, kaliwat kanan yung skandalo po na kinakaharap po ito kung Marcos administration po mga kabida, Maliban ho dito sa issue po ng corruption, okay? Ito hong pagkawala po ng pondo, mga kabida, sa mga ahensya po ng gobyerno, at maging ito hong aligasyon po, ng kanyang kapatid sa kanya, na gumagamit daw ito hong si Pangulong Marcos po ng illegal na droga, mga kabida. Ito po yung pinakamatindi, kasi po, ang at stake ho dito, mga kabida, yung personalidad at yung kakayahan po ng Pangulo na mamuno sa ating bansa po mga kabida. Mantakin nyo kung totoo po yung sinabi po ni Senator Amy, although meron na pong bali-balita po mga kabida, bulong-bulungan, usap-usapan po nung una, talagang gumagamit daw ito ng illegal na walang kumpirmasyon pa that time, Even yung panahon po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na inakusahan ito kung si PBBM na addict, gumagamit ng illegal na. So, alanganin po yung taong bayan po na pumatol ho doon. Dahil yun nga, wala hong ebidensya po makabida, wala hong magpapatunay. Even the close circle po ng Pangulo, ayaw hong magsalita, At ang iba, itinatanggi, makabida. Kahit na po yung mga kapatid po ng Pangulo, hindi po nagsalita after doon ho sa banat po ng dating Pangulo po laban po kay PBBM, And this time, eto, parang kumpirmasyon na po ito. Doon ho sa kanilang mga isiniwalat po, mga kabida, ito hong sinabi po ni Senator Amy Marcos. Mas lalo hong nagpatindi po mga kabida, sa galit po ng taong bayan at even yung tiwala po ng mga negosyante na mamuhunan po dito sa Pilipinas, mga kabida. Okay? Kung tutuusin po, kung isasum up po natin to, parang napakalaki na po yung atraso daw ng Pangulo.
mga kabida, sa taong bayan, ano? Okay, mula sa corruption issue hanggang doon ho sa illegal, ano, mga kabida. Okay, kaya siguro siguradong sigurado ito kung si Singson, ano, na kung hindi po igagrab ng Pangulo, mga kabida, yung chance na magbitiw, ano, baka naman po mapapatalsik po to, ano, sa kanyang posisyon bilang presidente po ng Pilipinas, ano, at baka mauulit po, mga kabida, yung nangyari po sa kanyang ama. Although narinig ko na yan, mga kabida, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nung nag-speech po siya sa Davao City, ano, nung time na inakusahan po niya si Bongbong Marcos, mga kabida, na gumagamit po ng illegal na droga, no? Sinabi po ng dating Pangulo na mauulit po ang history ng Pilipinas. Okay? Yung history ng Pilipinas na meron pong pinatalsik ng Pangulo ng Pilipinas, mga kabida, sa pamamagitan po ng people power. Ano? So ang tanong po dito, mga kabida, kung mangyayari kaya yan, ano? Yung sinasabi ho nilang people power po, ano? Kasi po, base ho sa mga observers po, mga kabida, no? Tila pagod na po yung tao doon ho sa people power po, mga kabida, no? Okay, parang ayaw na ho nilang pumunta po ng kalsada para po mag people power. Kasi sa kalagayan po ng Pilipinas po ngayon, ano? Sa sitwasyon po ng Pilipinas na bagsak yung ekonomiya po, mga kabida, tumataas po ang presyo po ng mga bilihin, ano, pati yung mga farm inputs, okay? Mas pipiliin pa daw ng mga Pilipino na magtrabaho na lang kaysa dito ho sa sumali dyan sa mga kilos protesta na yan, ano, mga kabida, ano po. Pero para sa akin po, karapatan po ng taong bayan po yun, ano, yung magpalabas ka ng inyong saloobin, ano, mga kabida, laban ho sa mga polisiya at ginagawa po ng mga government officials, ano. Enshrined po yan sa ating saligang batas na kailangan ho nating magsalita, ano po, mga kabida. Basta within the bounds of the law lang po, ano. Yung hindi po masasabi ho nating extrajudicial means po or extra constitutional means, mga kabida. Okay? Okay lang po yung magsalita ka laban sa polisiya po ng gobyerno, pero pag dumating ho sa punto po, mga kabida, na gumagamit na po tayo ng dahas, ibang usapan na po yun, ano? Mga kabida, ano? Pero dito ho sa sinabi po ni Singson, na tila siguradong sigurado po siya, no, na mapapatalsik ito kung si PBBM, mga kabida. Okay? Pero titingnan po natin to, ano? Kasi po, kung i-weigh po natin yung sitwasyon ngayon, yung galit po ng tao, kung ikukumpara, mga kabida, doon po sa galit po ng tao nung panahon po ni Marcos Sr., magkaiba kasi Kasi during that time, may mga karahasan po yun, mga kabida, no? May mga human rights violation. Alright? Although mayroon pong corruption, okay, hindi po katulad po ng kasalukuyang administrasyon po, mga kabida, na walang nawawalang tao. Ano? Although may mga krimen, pero hindi ho katulad nung time po ni Marcos Sr. po na may mga pambubomba na nangyari, mga kabida, no? Like sa nangyari ho doon sa Plaza Miranda, no? So yung galit talaga ng tao nung time na yon, matindi, ano? Kung ikumpara po ngayon. Kasi based upon the observation, ano, mga kabida, ng mga political analyst, parang tired na raw yung tao daw, ano? Okay? So, what's the use daw ng pupunta pa ng kalsada, na alam naman daw ng taong bayan na hindi po mangyayari yung revolution, hindi mangyayari yung pagpapalit po ng leadership, considering hindi daw kumikilos po ang sandatahang lakas po ng Pilipinas. Kasi ang main factor daw, mga kabida, according to some analysts, ano, para magtagumpay yung pagpapalit po ng gobyerno o ng leadership, yung military component. Kaso po, parang malamig daw itong mga sundalo, ano? Kaya ang sabi po daw ng mga sundalo, ang kanilang susundin daw, mga kabida, yung konstitusyon. Ayaw ho nila ng extra constitutional means, kagaya ho ng kudita, ano, yung pag-withdraw ng suporta, mga kabida, mula sa Pangulo. Okay? Yan po yung medyo pagkakaiba po ng panahon po ni Marcos Sr. at Marcos Jr. po ngayon. Ano? Although may mga ingay talaga, no? Pero according to some analysts, to the point na magpalit po ng gobyerno, okay? Kasi po, ganito kasi yon, mga kabida.
hati po yung tao po ngayon, ano? Kung papalitan ito kung si PBBM, ang papalit po dito ito kung si VP Sara, which ayaw ho ng mga pinklawan, mga dilawan, progressive groups, even the academe and simbahan, mga kabida, no? Kay VP Sara. Kaya nga, hindi ko sukat akalain po na mas gugustuhin po nila, mga kabida, na ganito na lang po yung sitwasyon kaysa ang magpapalit po, mga kabida, kay PBBM, ito kung si Vice President Sara Duterte, ano? Antayin na lang daw nila yung 2028 elections kaysa magbago daw ng Pangulo, mga kabida, ano? Kasi, in short, ayaw ho nila kay VP Sara, okay, na mamuno ho sa Pilipinas, mga kabida. Okay? Kung mangyayari man po yun, yung sinasabi po ni dating Governor Chavit Singson na mapapatalsik ito kung si PBBM, well, wait and see na lang po tayo dyan, ano? Sa sinabi po ni dating Governor Chavit Singson po. Okay? Pero yung kanyang panawagan na magbitiw, depende na po yun sa Pangulo. Kung pagbibigyan ba ito kung si Chavit Singson po, mga kabida, at sa mga nananawagan din ng kanyang pagbitiw, ano? Bilang Pangulo po ng Pilipinas. Para po sa inyo,